Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Aray ko po, ang sakit nito sa dibdib, Mr. Senador Bato de la Rosa. Aba, ang mga supporters ni Senate Bato de la Rosa, sa bidyong ito na isishare ko sa inyo, nagbasa ho ako dyan sa mga comment, ay nag-iiyakan ho mga ka-action, mga kakamping. Oo. So ito po, bago po ako magbigay ng aking sariling opinion, ito po, panoorin po muna natin, credit or courtesy po sa video ng Bilyonaryo News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Di raw kukup-kupin ng gobyerno si Senator Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC. Para kay Chief State Counsel Dennis Chan, pinakamadaling paraan daw ang isuko na ang dating PNP chief. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Walang batas na poprotekta o magbabawas sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling makumpirmang may arrest warrant na ito mula sa ICC. Iyan ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulyon. If you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there's no such thing as immunity even if you are a legislator. But certainly, there's no restriction as to the arrest if, for example, they are on recess. Isa sa alang-alang din daw ng DOJ ang naging pahayag ni De La Rosa na nais niyang manghingi ng refuge o asylum mula sa Senado. Paglilinaw ng DOJ, sa ngayon, wala pa raw kopya ang ahensya ng umano'y arrest warrant ng ICC kay De La Rosa. Gayunpaman, ipinaliwanag na ni Chief State Counsel Dennis Chan na may dalawang option ang Pilipinas kung paano ito ipapatupad. Under RA 9851, the state has two options available to it. That is extradition and surrender. So, to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17. Mas magiging mabilis daw ang proseso kung pag-surrender ang pipiliin ng bansa katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kalayaan din daw si De La Rosa na voluntaryong sumuko. Hindi raw isasara ng bansa ang posibilidad ng extradition, lalo pat may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema ngayon na hinahamon ang naging pag-aresto kay FPRRD noong Marso. Paliwanag ng DOJ, sakaling kumpirmahin na ng DFA na may arrest warrant na nga laban kay De La Rosa, kailangan daw mag-comply ng Pilipinas. We belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations. Dagdag niya, posible raw na malimitahan ang mga pabor na makuha natin sa ibang bansa kung magmamatigas ang Pilipinas. Kahapon lang ay in effect na ang amendment ng ICC sa regulations nito sa pagsasapubliko ng warrants. Dapat, lahat ng ganitong dokumento ay ika-classify as under sealed o secret. Ibig sabihin daw nito, lahat ng warrant ay hindi na isa sa publiko hanggat wala sa poder ng korte ang suspect. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin ang balita. Agoy! Agoy, agoy, agoy! Parang naalala ko tuloy ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa kay dating Senador Antonio Trillanes. Go ahead, Mr. Trillanes! Alam nyo, sa mga supporters ni Senate Bato de la Rosa, no? Naiintindihan namin kayo. Kung ganyan ang inyong mga komento sa nasabing video ng Bilyonaryo News Channel. Kasi nagbasa ho tayo mga ka-action, mga kakampeng sa mga komento dyan. May mga nagsasabi, wala na bang batas sa Pilipinas? May batas po sa Pilipinas. No? Ngunit ito ay opinyon ko lang. At disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling, ha? Okay? May batas po ang Pilipinas. Diba? Kasi sinasabi nyo, wala na bang batas ang Pilipinas? Mali po yan. May batas po tayo dito sa Pilipinas. Ang problema nga lang, di ba? Saan ba nagsampa ng reklamo ang mga di umano'y biktima? Di ba sa ICC?
So saan ba dapat ito sasagutin ni Senate Bato de la Rosa? Dito ba sa Pilipinas or doon sa Dahig? Na kung saan sa ICC nagsampa ang mga victims ng reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa. So, sa madaling sabi, dahil doon nagsampa ang mga biktima ng reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa, for short, doon din ito sasagutin ni Senate Bato de la Rosa. Hindi, alam ba naman dito sa Pilipinas? Doon naman nagreklamo, nagsampa ng reklamo ang mga di umano'y biktima sa ICC. Sila nagreklamo. Kaya marapat lang na doon ito sagutin ni Senate Bato de la Rosa. Tulad po ito sa nangyari ngayon kay dating President Duterte. Kaya nandun ho siya sa daig dahil doon din nagsampa ng reklamo ang mga di umano'y biktima. No? Sa ICC ho nagreklamo. Kaya marapat lang na doon din po yan sasagutin ni dating Pangulong Duterte. Kaya nandun ho siya nakadetain. 'Di ba? Kung sa batas lang, may batas po tayo dito. 'Di ba? May batas po tayo dito. Ang problema nga lang, wala tayong magagawa eh. Ang mga di umano'y biktima ng War on Drugs AGK nagsampa ng reklamo doon sa ICC. Kaya marapat lamang na doon nila ito sasagutin. Ngayon, malinaw na ba sa inyo, mga supporters ni Senator Bato de la Rosa? Tapos may nagsasabi pa na number 3 na senador, dadalihin nyo sa Dahig. Oy, tika muna. 'Di ba? Alam namin, number 3 na senador si Senate Bato de la Rosa. Pero, tika muna. Si dating President Duterte, presidente din yun. 'Di ba? Presidente po yun ng Pilipinas. Pero ano nangyari? Andun, nakadetain sa Dahig. 'Di ba? Yan lang po ang kunan nyo ng base, mga supporters ni Senate Bato de la Rosa. 'Di ba? Kaya, abangan lang ho natin ang susunod na mga maaring mangyari. 'Di ba? So, yun lang ho, guys, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa mga viewers natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.